Hinuyam ni Xuanfugo ang kanyang mga kamao, nakangiti at dahan-daang lumakad pasulong. Walang anuman sa puso ni Xuan kundi pagkabigla. Ito ba ang walang silbi kong kapatid? Bakit ganap na nagbago ang kanyang estilo? Noon, biglang dumating ang boses ni Susan. Bitawan mo ang aking asawa. Nang marinig ito, lumingon si Shugui upang tumingin. Si Xiaotian pala ay hawak ng isang babae. Sumisigaw pa rin si Susan. Bitawan mo siya, kung hindi, tapos ang batang ito. Agad na sumigaw si Susan. Asawa, umatras. Nang marinig ito, mabilis na sumabog sa bilis si Xuanziang sa malapit, sumunod sa kanyang asawa papasok sa pintuan ng bato. Si Xuanziang at Susan, ang mag-asawa na umatras sa vortex kasama si Xiaotian, ang kanilang mga figure ay agad na nawala sa paningin ni Xuanfugu. Talagang kawili-wili kayong dalawa, bakit ninyo sinama si maliit na Xiaotian? Hindi ito pagtakas kundi paghahanap ng kamatayan. Kasabay nito, naramdaman lang ni Xiaotian ang lahat na umiikot sa paligid niya, at sa isang iglap, dumating na siya sa isang ganap na bagong mundo. Ang nakapalibot na tanawin ay tila hindi pamilyar. Tumingin si Xiaotian sa paligid, nag-iisip. May ancestors cave heaven din ang lolo. Ba't siya tumaba? Baka mula sa pagkain ng mga bagay dito. Nagngingit-ngit sa galit si Xuanzan, puno ng panunuya ang kanyang tono. Lintiek. Ang taba na baboy na iyon, paano siya biglang lumakas ng ganoon? Madilim ang mukha ni Susan, medyo hindi nasisiyahan. Totoo, lampas sa inaasahan. Ang taba na baboy na ito ay dapat na nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang karanasan, nagkamit ng ganoong pambihirang kapangyarihan. Anong gagawin natin ngayon? Bumantong hininga si Xuanzan, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Kailangan ba talaga nating gamitin iyon? Kapag ginamit natin iyon, mawawala ang ating karapatan na makipagkumpetensya para sa ulo ng pamilya. Kinagat ni Susan ang kanyang labi. Kung hindi kinakailangan, huwag gamitin. Ang pag-aaksaya ng iyong karapatan na makipagkumpetensya bilang ulo ng pamilya sa taba na baboy na ito ay hindi sulit. Sa ngayon, ang plano ay maghanap ng paraan upang makalusot at makontrol ang cave heaven na ito. Habang sinasabi ito ni Susan, tiningnan niya si Xiaotian. Bukod pa rito, hawak natin ang taong ito. Nasaan siya? Sa mas malapitan, natuklasan nilang nakarating na si Xiaotian sa pasukan ng pintuan ng bato. Nakita rin ni Xuanzan ang sitwasyon, nakangisi ng nanunuya. Tanga, sa tingin mo, makakalabas ka kapag nakapasok ka na sa lupain ng mga ninuno ng pamilyang Xuan. Automatikong magsisimula ang pagsubok sa pagkilala ng master. Hindi ka makakalabas sa kalagitnaan bago matapos ang pagsubok. Biglang, mabilis na sumaksak pasulong ang mga kamay ni Xiaotian, at sa paghila ng kanyang mga kamay sa magkabilang gilid, pilit na napunit ang espasyong harang sa pasukan ng cave heaven. Sa kabilang banda, si Xuanfugu na nagpa-practice ng boxing ay lumabas. Kinawayan ni Xiaotian ang kanyang kamay sa labas. Lolo, pasok. Nang marinig ni Xuanfugu ang boses, lumingon siya at agad nang umiti, itinigil ang boxing at pumasok sa cave heaven. Kuya, hipag, muli tayong nagkita. Parehong natulala si Xuanzami at Susan, ngunit ang mas nakakagulat ay si Xiaotian na nakatayo sa pintuan, iniabot ang kanyang kamay upang pilit na muling buuin ang punit na espasyong siwang. Anong uri ng halimaw ang kinidnap ng aking asawa? Ito ang pintuan ng cave heaven na itinayo ng ating ninuno, ang Great Virtue Emperor. Punitin ito ng walang armas. Ano ba yan? Sa sumunod na sandali, sumigaw si Susan, puno ng takot ang kanyang mga salita. Gamitin mo, dali, gamitin mo, Lintiek. Si Xuanziang na nakarinig ng sigaw ng kanyang asawa ay umungal din ng malakas. Wala na ang aking karapatang makipagkumpetensya para sa ulo ng pamilya. Habang sinasabi ito ni Xuanziang, bigla siyang pumiga ng malakas. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na mapanupol na alon ang agad na sumabog sa sandaling nadorog ang Jade Talisman, kumalat sa buong ancestral cave heaven ng pamilyang Xuan. Nandito ang incarnation ng lumang ninuno. Lahat kayo ay mamamatay. Tumangala si Xiaotian sa lumang ninuno ng pamilyang Xuan sa itaas. Nagtatanong sa kanyang isip sa system, tutubi, mahahanap mo ba ito? Respected Master, kung may sapat na oras para sa pagsusuri, posible ito, ngunit mula sa layong ito, maaaring mahirap tukuyin ang eksaktong lugar. Ay lalapit ko ito para sa detalyadong pagsusuri. Sabi nga, agad na lumipad si Scout Tan.
Bahagyang kumunat din ang noo ng lumulutang na lumang ninuno ng pamilyang Xuan at bahagyang itinaas ang kanyang kamay, winasiwas ni Xiaotian na parang pumapatay ng langaw. Sa isang banayad na paggalaw lang ng kanyang kamay, bahagyang nanginginig ang buong cave heaven. Tumama ang palad na iyon kay Xiaotian mismo, at pagkatapos ay sumabog ang braso ng incarnation ng mga ninuno ng pamilyang Xuan. Nagalit si Xiaotian, tiningnan ang ninuno ng pamilyang Xuan. Huwag mo akong saktan. Anong gagawin mo kung patayin mo ang sarili mo? Mabilis na lumipat si Zetian sa likod ng lumang ninuno na agad na pinawisan ng malamig. Paano ito posible? Ang boses ng lalaki, tulad ng bulong ng isang demonyo, ay umalangaw sa kanyang tenga. Maliban kung hahayaan kitang mamatay, huwag mo nang subukang hawakan ako. Bigla, ang kalahati ng mukha ng ninuno ng pamilyang Xuan ay nakadiinan ng husto sa lupa ni Xiaotian. Ang buong katawan ay nakadikit, hindi makagalaw. Naglabasan ang mga mata ng ninuno ng pamilyang Xuan sa galit. Paano ka naglakas loob? Ako ang patriarch ng pamilyang Xuan. Ito ay isa lamang hibla ng aking kaluluwa. Mas mabuti kung maging matino ka. Bitawan mo ako, kung hindi, kapag dumating ang aking true body, dudurugin kita ng lubusan. Nang makita ito, sinampal ni Xiaotian Tan ang puwet ng incarnation ng ninuno. Ikaw na matandang bagay, maging tapat ka. Bakit ka gumagalaw? Kailangan lang umungol sa sakit ang ninuno ng pamilyang Xuan. Sumigaw ng kahabag-habag ang incarnation ng mga ninuno ng pamilyang Xuan, sinusubukang magpumiglas. Hindi ko na kaya. Talaga, hindi ko na kaya. Ngunit si Xiaotian na nakaupo sa kanya ay parang bundok, na nagpapahirap sa kanya na makagalaw kahit isang pulgada. Anong kahihiyan? Pinangunahan niya ang Ring Mountain Realm sa loob ng hindi mabilang na taon, isang kagalang-galang na panauhin sa maraming realm worlds, ngayon ay lubusang hinamak ng isang batang tagapagmana, hindi makapanlaban. Ikaw na bata, pakawalan mo ako kaagad. Maaaring pagbigyan ko ang iyong buhay. Nang makita ito, idiniin ni Xiaotian ang kanyang ulo sa lupa. Kumalma ka, ha? Huwag mo akong piliting patayin ang iyong mga kaapo-apuhan sa harap mo mismo. Nang makita ang ninuno ng pamilyang Xuan na pansamantalang tahimik, pinatong ni Xiaotian ang kanyang mga kamay. Hindi ba mas mabuti kung ganito na lang mula sa simula? Nagsimula ng suriin ni Poppy ang tunay na lokasyon ng lumang ninuno ng pamilyang Xuan. Ipabatid mo sa akin kapag na-analyze mo na. Matapos makipag-usap sa system na Poppy, inayos ni Xiaotian ang kanyang posisyon sa pagkakaupo. Pagkatapos ay inilagay ang isang paa sa likod ng ulo ng ninuno ng pamilyang Xuan. Nang tumingala siya muli, napansin niya si Xuan Fugu, pati na rin si Xuan Anang at Susan sa kabilang panig, nakatulala sa kanya. Lolo, bilis! Habang walang malay ang lumang ninuno ng pamilyang Xuan, umakyat ka, ayusin mo ang iyong mga sama ng loob, ayusin mo ang iyong hinaing. Nang marinig ito, nanginginig si Xuan Xiang at Susan. Third brother, mag-usap tayo ng maayos. Mag-atrasan tayo. Magkukunwari akong hindi kita nakita, hindi kita lalagyan ng slave mark. Pakawalan mo ako, okay. Nang marinig ang mga salita ng kabilang partido, galit na galit si Xuan Fugu. Ang kanyang mga pupil ay tila kumikinang sa pulang ilaw. Manahimik ka. Paano ka naglakas loob na banggitin ang slave mark? Pakawalan ka. Karapat-dapat kang mamatay. Umungal si Xuan Fugu at sumugod pasulong ng pasabog tulad ng isang ligaw na hayop sa galit. Sumigaw si Xuan Zan, ang kanyang espiritual na enerhiya ay mabilis na nagbagong anyo sa lamig at mga kristal ng yelo, bumubuo ng isang pader ng yelo sa harap. Third brother, kumalma ka. Mahal ka ng iyong kapatid, maniwala ka sa akin. Nang marinig ito, sinuntok ni Xuan Fugu gamit ang isang palad. Patunayan mo sa iyong buhay, kung gayon. Sumugod si Xuan Fugu ng galit na galit, diretsyong sinuntok ang ulo ni Xuan Xiang. Ang suntok na ito ay para sa aking anak at sa mga kapatid na pinatay mo. Matapos huminto sa paghinga si Xuan Xiang, ibinaling ni Shugui ang kanyang tingin kay Susan. Ikaw na masamang babae, ikaw naman. Sa takot, mabilis na nag-ipon si Susan ng isang ipu-ipo sa paligid niya, sinusubukang pigilan si Shugui na makalapit, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ipinon na hangin, bukod sa bahagyang nagpapalamig kay Xuan Fugu, ay ganap na walang bisa. Harap-harapan sa matangkad at mabangis na si Xuan Fugu, bumagsak si Susan sa lupa.
Huwag kang lalapit dito. Ngunit sa sumunod na segundo, sinunggaban ni Xuan Fugo si Susan sa leeg, binuhat siya. Dapat magkasama ang isang pamilya, naiintindihan mo. Sa isang pagbagsak, sinuntok ni Xuan Fugo ng malakas ang tiyan ni Susan. Malamig ang mukha ni Xuan Fugo. Sa nakalipas na mga taon, aking asawa, L1, salamat sa iyong pag-aalaga. Ang iyong asawa at mga pamangkin ay nauna na. Dapat kang magmadali at sumama sa kanila para hindi siya malungkot sa daan patungo sa underworld. Hindi nagtagal, tiningnan ang dalawang tao sa kanyang paanan, huminga ng malalim si Shugwei. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay mayroon na akong kapangyarihang ipaghiganti ang aking sarili. Pagkatapos ay nanginginig, Sean family's old ancestor, isang araw papatayin kita mismo. Ang ninuno ng pamilyang Xuan na nakarinig nito ay nagsabi, dali, patayin mo ako. Hayaan mo akong bumalik sa aking main body. Hindi ko na kaya dito kahit isang sandali. Sumigaw si Xiaotian sa kanya, lolo. Nang marinig ni Xiaotian ang tawag niya muli, mabilis na nagbihis si Xuan Fugo at pagkatapos ay lumapit sa tabi ni Xiaotian. Pagod ka na ba sa pagdiin sa matandang ito? Hayaan mong bigyan ka ni lolo ng masahe. Ibinuklad ni Xiaotian ang kanyang ulo. Ang matandang ito ay isang hibla lang ng kaluluwa. Pagkatapos patayin siya, babalik siya sa kanyang main body, at ang main body ay magkakaroon ng kaukulang alaala, na nakakagulo. Ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng patayin, ngunit ang panatilihin siya ay walang silbi rin. Lolo, anong gagawin natin? Nag-isip sandali si Xuan Fugo. Hindi lang natin siya pwedeng patayin, kundi kailangan din nating mag-alala na magpapakamatay siya. Biglang, may ideya si Xiaotian. Paano kung ikulong natin siya sa Sea of Consciousness? Agad na tumanggi si Xuan Fugo. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Ang Sea of Consciousness ang pinakamahina na bahagi ng katawan ng tao. Kung basta-basta mong ikukulong ang isa pang kaluluwa doon, may panganib na lumunin ka. Sa pagtatapos pa lang niya ng kanyang sinasabi, naglabas ng nakasisilaw na ilaw ang kamay ni Xiaotian. Susubukan ko muna. Sa maikling panahon, ang lumang ninuno ng pamilyang Xuan ay naipasok na ni Xiaotian sa kanyang Sea of Consciousness. Natulala si Xuan Fugo, pagkatapos ay nagsimulang umiyak, hawak ang kanyang ulo. Tapos na, kung may mangyari sa iyo, paano ko ipapaliwanag sa aking apo? Walang pakialam si Xiaotian. Lolo, sigurado ka ba talagang mapupunta ako sa gulo? Nang marinig ito, tumigil sa pag-iyak si Xuan Fugo. Nakatitig lang ng blanko kay Xiaotian. Samantala, sa loob ng Sea of Consciousness ni Xiaotian, baliw na tumatawa ang lumang ninuno ng pamilyang Xuan. Haha, isa lang siyang walang utak na body cultivator, at naglakas loob siyang ilagay ako sa kanyang Sea of Consciousness. Kapag nahanap ko ang kanyang kaluluwa at katawan, lalamunan ko siya upang ipaghiganti ang aking nakaraang kahihiyan. Haha, ano ang tinatawanan mo? Ang malumanay na boses ng babae mula sa likod ay nagpatigil sa incarnation ng lumang ninuno ng pamilyang Xuan. Dali-dali siyang lumingon, tanging upang makita ang isang babaeng mahaba ang buhok na may kakaibang kasuotan na nakatitig sa kanya ng walang ekspresyon, ngunit ang talagang nagpatigil kay Xuan ay ang 3,000 bituin na umiikot sa likod ng babaeng mahaba ang buhok. Para malaman, ang kanyang main body ay mayroon lang 1,600 bituin. Ngunit ang taong ito ay nagtataglay ng 3,000 bituin. Hindi nakapagtataka na ang batang iyon ay inilagay ako sa Sea of Consciousness niya. Talagang hindi siya natatakot na limunin ko siya. Biglang, bahagyang itinaas ni Poppy ang kanyang kamay, diretsyong pinatigil ang lumang ninuno ng pamilyang Xuan. Sinubukan ng lumang ninuno ng pamilyang Xuan na buhayin ang kanyang energy center upang mag-self-destruct. Maliit na babae, pakawalan mo ako kaagad, kung hindi, mawawasak ako kasama mo. Tinitigan ni Poppy ang lumang ninuno ng pamilyang Xuan. Talaga bang gusto mong mag-self-destruct sa Master Sea of Consciousness? Sabi nga, sumigaw si Poppy kay Xiaotian. Master, kailangan ko ang iyong tulong. Kailangan mo lang tumayo sa tabi, okay? Ang namamaos na boses ni Xiaotian ay nagmula sa likod ni Tian. Ang babae, sa una ay nagulat, pagkatapos ay nakita sa isang malayong espasyo ng Sea of Consciousness ang isang figure na papalapit, dahan-daang lumalapit. Malinaw na nakita ni Xuan na ito ang kaluluwa ni Xiaotian, ngunit habang lumalapit ang kabilang partido, bahagyang nanginginig ang incarnation ni Xuan.
Ang kanyang dating nagagalit na kalooban ay dahan daw ang kumalma na parang isang malakas na hindi mapigil ang puwersa ang pumipiga sa kanya. Ito, tiningnan ni En ang kaluluwa ni Xiao Tian sa harap niya, nanginginig sa takot, lumuhad direkta sa lupa. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.